Okay, hello, magandang gabi pong muli mga kababayan. Ang pag-usapan naman natin po ngayon ay isa ring mainit na usapin at mabigat para sa ating mga Pilipino. Itong tungkol sa issue pa rin po ng West Philippine Sea at itong panghaharas at pang-aapi sa atin ng China. Na kumbaga, nung nag-usap po itong si President Bongbong Marcos at Xi Jinping doon sa New York, doon sa APEC Summit, kumbaga, sana po yung dalawang leader na nag-usap, naibsan man lang po sana yung problema. Pero ang nangyari, pero sa totoo lang, kung titingnan nyo po kung maalala nyo yung itsura ng pagmumukha doon ni Xi Jinping ay talagang sa traidor na kung ano man ano man ang lumalabas sa bibig ni PBBM, wala sa kanya yon. Para bang, sige lang, salita ka lang dyan, pakialam ko sa iyo. At ito nga po, nag-usap na't lahat, kumbaga, supposed to be, that was a friendly talk, para man lang simmer down yung mainit na issue dyan sa West Philippine Sea. Pero ito po, pag uwi mismo dito, tuloy-tuloy pa rin. At mas lalo pong lumalala ang ginagawa nila sa mga Pilipino natin, mga mangingisda, mga civilian, yung mga sundalo, yung mga bangka, mga barko natin. And lately nga po, 2 days ago, ito po siguro yung pinakamatindi nilang ginawa nila sa atin. Na dati, isang beses lang sila magbomba ng water cannon sa isang sasakyan natin. Ngayon, 2. At talagang, sabi nung mga nandoon, kasi yung resupply po na ginawa, may mga kasamang media, syempre sila yung nag-expose sa atin. According to them, mas malakas po, at nakita naman natin sa mga pictures, mas malakas daw yung pagbomba ng tubig. At mayroon pa po silang binangga nila na barko natin. At yun nga po na dahil sa napakalakas nung pagbomba nila ng water cannon, ay nasira po yung makina ng ating barko. Just imagine. Ngayon, ang malaking tanong, palala po ng palala mga kababayan. Palala ng palala ang ginagawa sa atin ng China. Siyempre, utos ni Xi Jinping yan, ang lahat ng yan. Hindi naman yan sila basta kikilos nang walang approval doon sa leader nila. Ang tanong, bakit nila ito ginagawa sa atin? Bakit sa atin lang? Well, ang totoo, ginagawa din nila ito sa iba. Even sa mas malakas na bansa, mas iginagalang na bansa kaysa sa atin. Yung Japan, South Korea, Malaysia, Indonesia, Vietnam. Ginagawa nila kahit na mas malakas kaysa sa atin, mas mayaman, mas equipped militarily. Pero kasi sila nilalabanan nila, at yung ginagawa ng China sa kanila para bang tinitesting lang kung papalag. Hindi na nila inuulit. Pero sa atin po iba, paulit-ulit po nilang ginagawa. Bakit? Bakit yung Indonesia, minsan lang po nilang binuli
Hindi na naulit. Kasi pumalag. Pumalag sila. O kita mo, hindi umulit. Ngayon, dito sa atin, halos linggo-linggo na lang. Walang tigil po. Ngayon, ano ba ang ginagawa natin? Ano ba ang malaking tanong? Ano ang hinihintay natin? Ang tinatanong ko, syempre, yung nagdidesisyon sa atin, yung gobyerno natin. Ano ba ang hinihintay? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang saan tayo magtitiis? What is the point na nakipagkasundo tayo sa mga kaalyado? Mayroon tayong yung ating Mutual Defense Treaty na according to them, hindi pwede, yung dating treaty, hindi pwedeng manghimasok ang Amerika sa South China Sea. Pero binago na yon, pwede na silang manghimasok doon. So, ano ngayon ang ginagawa? Bakit wala? Ano ba ang hinihintay? Hinihintay ba? Hinihintay ba natin na may mamatay sa kababayan natin? May mapahamak? Yan pagbubomba ng water cannon? Yung ginagawa po sa atin ng China, kaya nila, una, testing muna eh. Hindi naman kaagad-agad nila salila ng bomba eh. Diba? Nag-umpisa sa ganito lang, swarming. Nung una, napapaalis pa. Nakikita kasi nila na wala namang talang nagbabantay. Ngayon, nag-umpisa sa isang maliit na pagbobomba. Anong ginawa natin? Ano yon? Diplomatic protest? Mula pa noon, nakailang diplomatic protest? 100 plus. Di ba parang nakakatawa? Alam lang China, hanggang doon lang tayo. Hanggang diplomatic protest lang ang kaya nating gawin. At for sure, pinagtatawanan po tayo. Kaya, para sa kanila, sige, bombahin mo ng bombahin. Total, ang gagawin lang naman nila ay diplomatic protest. Hindi naman sila papalag, wala naman silang magagawa. Totoo ba na wala tayong magagawa? Ang pinaninindigan po kasi natin, wala sa plano natin ang makipaggera. Of course, dahil hindi natin kaya. Hindi natin kaya. So what is the point ng pakikipag-negotiate dyan sa Amerika? Ang tagal na eh. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari na? Kasi kung talagang tutulungan tayo po ng Amerika, sa pagkakadinig ko kasi, nag-aantay lang naman ng Amerika na mag-request tayo. Mag-request. Siyempre, si PBBM. Ngayon, ito naman kasing mga kasundaluhan natin, itong Coast Guard natin, itong Philippine Navy, kung magsalita kasi sila para bang, kaya pa. Kahit wala ang Amerika, kaya natin, kaya. Kakayanin natin. Handa kami. Kasi, pride. Male pride. Kunwari, kaya natin yan. Hindi natin kailangan, hindi naman nila sinabing hindi nila kailangan. Ang totoo, kailangan. Kaso, gusto lang naman ipakita na kaya pa. Kaya pang umilag-ilag. Kaya po tayo, kumbaga, tinutudyo. Mas lalo tayong pinoprovoke ng China kasi alam ni China na hindi naman tayo lalaban. Wala tayong kayang gawin. Wala tayong gagawin kundi diplomatic protest. Mga kababayan, doon sa mga leader natin, yung leader natin sa national defense,
Siyempre yung mga nasa baba, susunod lang naman, nagaantay lang naman yan ng desisyon ng nasa taas. Ngayon, hindi ko po ibig sabihin na ginugusto natin na makipaggera dahil hindi natin kaya ang gera. Bakit? Kung halimbawa, kung ano ang ginawa sa atin ng China, gawin din natin. Halimbawa, binomba tayo ng water cannon, di bombahin din natin. Do you think mag-uumpisa na ba yun na kaya ang triggering point ng gera? Hindi naman siguro. Kasi ang Japan nga lumaban, no? Nagkagera ba? Yung Indonesia, lumaban. Kaya nga nakakapagpangisda sila na walang nag-iistorbo at ang Malaysia, nag-drill sila ng oil doon sa kinakamkam din ng China. Pero wala namang ginawa. Wala namang nagawa ang China. Dahil tinuloy-tuloy lang nila. Kasi tayo, ewan ko ba? Ewan ko kung anong inaantay natin. Aantayin pa ba natin na mayroon na sa ating mapahamak? Nagsuswarming na dyan. Hindi ko maintindihan kung ano ang hinihintay. Nandiyan dyan ang Amerika, ready silang tumulong. Kagaya niyang yung pagre-resupply na yan. Diyan kasi tayo tinitira pag nagre-resupply eh. Bakit kaya hindi one time or every time na magre-resupply, may escort tayong kaalyado? At kung ganyan ang ginagawa, tingnan natin kung guguluhin pa tayo ng China. Para na kasi pong nakakatawa. Parang nakakapanliit. Na ginagani-ganito lang tayo ng isang bansa. Kung yung Vietnam nga, maliit din. Matapang lang talaga sila, lumalaban lang talaga. Kasi tayo, parang lilembot-lembot. Alam nyo, kasi ako, naranasan ko siyang mabuli eh. I was bullied since elementary. Kahit dito sa loob ng pamilya. Elementary, high school. Kasi, ewan ko, yung itsura ko si bulihin siguro eh. And during that time, talagang mahina yung kalooban ko. Wala akong, mahina ang aking self-confidence. Kaya, siyempre, nafe-feel yan ng kapwa, yung taong mahilig mambuli. Nafe-feel nila yan, ito, kayang bulihin to eh. Pero po sa kapwa bully nakakapag-bully ba yung isa ring bully? Di ba hindi? So, anong ibig ko sabihin? Kaya tayo binubuli ng China dahil pumapayag tayo magpabuli. Kaya tayo inaapi dahil nagpapaapi tayo. Hindi ko maintindihan kung ano ang hinihintay. Bakit hanggang ngayon? Lumalabas na po tayong katawa-tawa. Nakakaawa? Do you think naaawa sa atin ang mga taga-ibang bansa? Ibang lahi? Sa palagay ko hindi. Siguro nagtatawa sila. Ganyan-ganyan lang. Tingnan mo ang Israel. O di ba kinakatakutan? Kasi alam nila na pumapalag. Alam nila hindi nagpapabuli. Tingnan mo ang Vietnam. Kilala ang Vietnam na hindi nagpapatalo. Talagang lumalaban hanggang kamatayan lumalaban. Kaya nga natalo nila ang Amerika, di ba? Yung Vietnam War. Di ba sumuko na lang yung Amerika? O natalo ang Amerika doon. 30 years na
30 years ba? Nagyera, hindi sumuko. Oh, lumayas na lang yung Amerika. Hindi nila kinaya. Kaya, di ba yung mga bansa na ganyan, yung talagang mga lumalaban, mataas ang tingin natin. Ako, mataas ang pagrespeto ko sa mga bansang ganon. Kagaya ng Israel. But don't get me wrong. Itong Hamas-Israel war, hindi po ako masyadong pro-Israel. Nagbibigay po ako ng katwiran, not Hamas but Palestine. Kasi mayroon pong background history yan kung bakit nagkaganyan sila. Pero ang ibig ko pong sabihin, kasi hindi lang naman po itong present war between Hamas and Israel ang nangyari, kundi ang dami-dami na pong gera na dinaanan ng Israel. Hindi sila natatalo. Kasi ayaw nilang magpatalo. Pinipreserve nila ang kanilang lahi. Tayo ba? Mayroon ba tayong adhikaing ganon na kailangang i-preserve natin ang ating lahi? Binibenta nga natin ang mga sarili natin ang sarili nating bansa di ba? Ano ito mga pro-China na mga bayad? Kapwa natin hindi tayo, kahit hindi tayo yon, pero kapwa natin Pilipino, ibig sabihin, meron tayong member ng ating lahi, meron tayong kalahi na kayang bilhin. So, hindi tayo puro. Hindi kagaya ng Israel, mga Israelites na united talaga sila. Hindi mo kayang bilhin. Ang laban ng isa, ang laban ng buong bansa ay laban ng bawat isa. Walang tumatraidor. Hindi kagaya dito sa atin. Ito na nga, binubuli na nga tayo. Mayroon pang mga traidor. So anong tingin sa atin ng mga Chino? And yung ibang lahi na nakakaalam ng nangyayari dito sa atin, na mayroon pala ngayong mga traidor na Pilipino mismo, na ipinagkakanulo yung bansa nila. O di, mababa ang tingin sa atin. Ay, kaya, alam mo, yung ganyang klaseng bansa na mayroong nakikipag-collaborate sa kalaban, traidor sa bayan, madaling magapi, madaling sakupin. Madaling sakupin. Kasi, makipagsabotan ka lang doon sa nagpapabayad, o di, mayroon ka na kagad puntos doon sa loob, nakapasok ka na. Pero kung mga kagaya ng Vietnamese at Israelites, mahihirapan ka. Kaya kita mo, ultimo mo yung Syria at Lebanon. Di ba ayaw nilang sumali, ayaw nilang mag-support sa Hamas dahil oras na sumuporta sila sa Hamas, mangyayari din sa kanila, sa bansa nila, yung nangyari sa Palestine, sa Gaza. Kaya ayaw nila. Alam nilang matatalo sila. Alam nilang mahihirapan sila. 'Di ba? Pero ang Pilipino, my goodness, kahit noong pa man, panahon pa ng Kastila, panahon ng Hapon, mayroon talagang mga traidor. O 'di ba? Bakit na-discovery ng mga Kastila yung Katipunan? 'Di ba may nagtraidor? O nung panahon ng Hapon, ang daming traidor, mga makapili, mga collaborators. Kayang ipahamak yung kapwa Pilipino. Ngayon nangyayari na naman po. Uli. Dito sa laban natin sa China. At mas matindi ngayon ang laban dahil high-tech. Mas mabilis ang pagtatraidor.
Kaya, ewan ko. At kung hindi rin strong ang ating gobyerno, ewan ko kung saan tayo pulutin, mga kababayan. So hanggang dito na lamang po muna at umiinit ang bato ko. So maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching and see you in my next vlog. This is your friend Sultana de Manila. Bye. Peace.